Ano nga bang mangyayari pag nagkasuntukan ng dalawang MCs habang nagbabattle sa flip top? Balakid vs Sinyo, dream match na nasayang, at sino ang top 5 na gusto mong bumalik sa battle? So tara! Marami na nga nagkainitan ng mga battle MCs habang nasa battle sa liga ng flip top. Pero sa pagkakatanda ko, wala pa naman humantong sa nagkasuntukan sila. Pero what if nga no, kung mangyari ito in the future, matatanggal ba sila agad o may iba pang parusa? Sa video nga na ginawa ni Unico, dito sinabi niya ang posibleng mangyari sa mga MCs kung mangyari ang gantong eksena. Suntukan talaga sa flip top, yung as in magsusuntukan talaga, tingin ko malabong mangyari yun. Kasi kung nakapanood ka na ng live events ng flip top at kita din naman sa ilang mga videos yon, marami talagang bouncers yun nasa kilid ng stage kapag may battle. Kaya tingin ko ang pinaka-worst lang na pwede mangyari, pang-abot ng tag-isa o tag-dalawang suntok lang yung bawat MC, tas sigurado maaawat na sila agad. At saka sobrang alerto rin talaga ng mga security na nasa flip top. Yung tipong pag nakikita nilang nagkakainitan na yung dalawang MCs, lumalapit agad sila para paghiwalayan to ng bahagya. Para naman sa tanong mo na kung may rules ba na bawal ang away sa flip top, syempre naman, bawal yun. Pero syempre, mga battle MCs yung mga yan at hip-hop yung mga yan at kilala yung mga palaban, kaya minsan di rin talaga maiiwasan na nagkakapikunan sila. Lalo pat nagtatrash talkan sila sa stage. Para naman sa tanong mo kung mababan ba o may kaparusahan ba para sa magsusuntukan sa flip top, tingin ko dito, depende. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung nadala lang naman sila sa init o intense ng laban, yung banggaan at tulakan, tingin ko okay lang naman yon. Pagsasabihan lang sila na wag nang uulitin kasi hindi maganda tignan yung ganon, tingin ko ganun lang naman yung mangyayari. Pero tingin ko, kung tipong may galit ka talaga dun sa kalaban mo, tapos napikong ka agad sa battle, tapos wala namang kabagay-bagay, pinagsasapak mo yung kalaban mo, yung ganon, tingin ko pwedeng maban sa flip top yung ganon. Pero yun nga, kung sa basketball nga, di maiiwasan yung pikunan, tingin ko ganon din naman sa battle rap minsan. Di rin talaga naiiwasan na nagkakainitan ng dalawang battle MC. At yun nga, mahigit isang dekada na ang flip top at kita naman kung paano nila na-maintain na wala talagang naganap na matinding pisikalan sa stage. Kaya saludo sa flip top at sa lahat ng bumubuo nito. Iilan na rin ang MC'ng aking binuwal na nag-aaklas-aklasan, nagsilambutan, nagsikalasan ng mga nagtitigas-tigasan. May pwedeng gano'n. Sorry. Okay. Nagkulong ako sa aking silid-aklatan upang hasain sa tugmaan. Nagkulong ako sa aking silid-aklatan upang hasain ang tugmaan. Diniklara ka na dead on arrival. Time. Oh, nung ikaw nakanakit eh, nakasakit eh. Sorry nga pre, kayo Naman ako tol. Yan no. Ikaw tumatanggap niya, nakasakit ka na eh. Alam mo lang, magpaputok sa puki ng nanay ng iba habang kami we're banging to death. Utak mo kumantot ng MILF, utak ko mala MILF. Kakantutin ko yung nanay ng anak mo sa harapan niya para alam niya na dapat sa'yo siya magmana. At, bakit? Ano? Sige, ka. Kakantutin ko yung wala naman sa kanya. Kaya come, clean, abra, parang pinupunasan mo mukha mo pagtapos maputukan. Na ngayong nahanap na namin lahat ng butas mo, wala ka na malulusutan. Kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Sa kabilang balita naman, kung mangyayari nga ang Sinyo vs Balakid sa panahon natin ngayon, ay siguradong dudumugin ito ng mga batera fans, lalo kung pareho silang naka-A-game. Pero alam mo bang muntik na silang magkaharap ng unang isabuhay noong 2013? Dahil kung maalala nyo, nagkaharap noon sa final si Balakid at Aklas. Pero base nga kay Jonas, kung na-split ni Sinyo ang baon niya sa laban nila ni Aklas noong semis, malaki ang posibilidad na makuha ni Sinyo ang panalo. Dahil hindi ganoon kalakas ang material ni Aklas. At sana nangyari ang Balakid vs Sinyo sa finals. Wala, all 3 rounds nakuha ni Aklas. Sayang kung na-perform na maayos ni Sinyo yung mga sulat niya. Pakiramdam ko puta pwedeng kay Sinyo pa to. Wala eh. Tangina, hindi niya kinaya yung aura ni Aklas. Sobrang lakas ng aura ni Aklas dito. Kumbaga yung stage presence ni Aklas, yung contact niya sa mga tao,
Talagang inakausap niya yung mga tao eh. Alam mo yun, yung kung paano niya gamitin yung stage. Si Sinyo kasi parang nakatayo lang eh. Si Aklas, putang ina, talagang ginagamit niya yung stage. Alam mo yun? Kumbaga sa veteranong-veterano, na veteran move si Sinyo rito. Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuys, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xBet. Ang 1xBet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa una nyong deposit. Bookmaker Company. At sa huling balita, maraming ang mga battle MCs na gusto pa rin nating mapanood sa kasalukuyan. Ilan nga dyan ay sina Datu, Fuego, Looney at marami pang iba. Dahil tingin natin kaya pa rin nilang makasabay sa makabagong estilo ng battle rap ngayon. Sa listahan ko pare, walang iba. OG agad, kilala nyo naman kung sino to. Datu. Old God agad pare, Datu. Sino ba namang may ayaw makitang bumatel ulit si Datu pare? Kung fan ka talaga ng flip top dati, isa sa mga inaabangan talaga yan si Datu. Doon yung freestyle ability niya, yung confident niya sa stage, talagang dati pa lang nang mamama na siya. Tapos ang gusto ko sa kanya, advance talaga yung returns niya. Kasi kahit dati na mga 2010 or 11, hindi pa naman talaga required yung mahabang multis sa pagrarap. Siya talaga hindi siya pumapayag na one syllable lang yung mga rhyming niya, laging 2 or 3. Talagang napakalupit niya ni Datu at sana makita natin siyang bumattle ulit. Yeah! Pangalawa sa listahan natin pare, ito napaka-advance ng tao na to. Marami rin ako nakikita sa mga comment section na nagsasabi na sana makita nga siyang bumattle ulit o tumungtong sa entablado. Isa sa mga OG din pare, Fuego. Itong battle MC na to, walang kaduda-duda. Ito talaga yung masasabi mong advance magsulat. Kabilang si Fuego sa mga naunang bumatel sa flip top at ito yung mga panahon na halos mas nakakatch pa yung mga tao sa mga comedy na bara o yung mga patawa. Pero nandun na agad si Fuego, lyrical na agad siya, nandun yung bars, yung multis, yung rhyme scheme, yung double meaning at yun, ganun talaga siya ka-advance. Isa siya sa mga underrated battle MC dati pero tingin ko kung magbabalik siya ngayon mas ma-appreciate na siya ng mga tao. At yun, ang daming ang nagre-request na bumalik siya kasi advance nga yung sulat niya dati. Mas na-appreciate siya sa era na to. Kaya yun, kung nasan ka man Fuego, sana mapagbigyan mo kami kahit isang battle lang, kahit sa liga, basta bumalik ka. So kayo ba, sino ang top 5 na gusto mong mapanood ulit? At kung mangyari ang Sinyo versus Balakid ngayon at parehas silang A-game, kanino kayo mas papanig? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.